video kung saan dineklarang insufficient. This juncture, the chair is ready to hear the motion for the Motion. declaration of sufficiency in substance of Masa et al. Impeachment Madam complaint. Chair, Ayan na. The Honorable Erice is recognized. Madam Chair, I move that we declare the Masa complaint as sufficient in substance. So move, Madam Chair. There is a motion to Kasumisigaw! declare the Masa et al. Impeachment complaint sufficient in substance. Is there any second? I second the Who motion. seconded? Third demotion. Sino na demote? The Honorable De Lima seconded. Is there any objection? I object. The So motion dito, alam mo na yun. Kaya kayo dyan sa mga school, wag nyong nilalaro-laro yung botohan ninyo. Kasi naalala ko yun sa eskwelahan Kunwari, merong botohan nagaganap, merong, I second demotion. Gumaganon. Sabi ko, tangina, sino i-demote mo? Ano? I second demotion. Sino i-demote mo? Wala naman ditong dapat i-demote Isa lang naman ng authority dito, yung teacher. Na ibig sabihin ng I second demotion, yung motion na i-declare na sufficient o sapat yung impeachment para kay Marcos, sabi dito, I second demotion. Ibig sabihin, I agree. Kailangan may mag-agree. So, meron nagsabi, sufficient. Sabi dito, I agree. Parang ganon. Yeah? Tapos meron din namang, I object. Ibig sabihin, ayoko yan, hindi ko gusto. Sino pa ba? Si Abante. Alam mo naman to si Abante. Wala nang membro to si sa church niya. Kulang na tights Gago! Huwag kayong ganyan. Kayo talaga, baka mamaya pagalitan na naman niya yung mga membro niya. Sabihin niya na di umano allegedly. May lumabas sa video, di ba? Pero hindi natin si sure yan. So may lumabas na video na sabing pinagagalitan niya kasi hindi daw nagbibigay. Gago! Kayong makakasabi niya mga membro ng mga iglesia nito iglesia ni Abante. Tuloy. has been objected to. We therefore divide the House. Yan na. Hahatiin na yung House. Ibig sabihin, sino yung in favor? Ito na lang, ganito lang kasimple. In favor of impeachment kay Marcos at hindi in favor. Okay. Yan na. Botohan na. Anak ng bebe. Those, let me restate. Those. The motion is to declare Masa et al. Impeachment complaint sufficient in substance. Ayan na. Those who are in favor of the motion, Motion. please raise your right hand. Yon. In favor of the motion. Ayan. Gusto namin pa-impeach si Marcos. Pakita nyo! Ayan, sila yung mga in favor. Siyempre, makabayan, na normal naman na makabayan in favor dahil sila yung naghain niyang at itong dalawang You may put piklawan. down your hands. Those who Ito na, may tanong na. Ano tanong? Sino ang gusto makatanggap? Ay, hindi. Iba pala yung tanong. Sino ang gusto makatanggap? Sabay taas ng kamay. are not in favor of the motion, Ayan na. please raise your right hand. Ayan. Sino ang gusto makatanggap ng pagpapala sa ating peking Panginoon? Taas ang kamay. Kami! Kailangan namin! Ayan na, mga gusto makatanggap ng pagpapala mula sa kanilang peking Panginoon. Ayan na. Gago! Tandaan niyo yung mga mukha na yan. Tandaan niyo mga mukha na yan. Kita nyo na yung mga mukha na yan? Yan po ang traidor sa ating bayan. Gago! Bakit kanyo? Tandaan ninyo ganito lang kasimple yan. Ganito lang kasimple. Huwag na nating ikut-ikutin pa. Ganito lang kasimple yan. 2023, 2024, 2025 budget ay mga corrupt na budget. Alam natin yan. And it was even said by many platforms, many people, netizen, expert, it was the most corrupt budget. And it was signed by the president. Gago!
And yun lang ay sufficient na para i-impeach si Marcos. Pero bakit ayaw nito mga ito? Bakit ayaw nila? So, ibig bang sabihin, sinasabi nila na hindi corrupt yung budget? Kahit alam naman natin, kaliwat kanan, ang korupsyon doon sa budget. O, ano ibig sabihin nito mga ulul na ito? Ibig bang sabihin nila, okay lang, ulit-ulitin natin yung budget na nakaraan. Yun ba ibig sabihin? Hindi, kasi simple lang naman yan eh. Alam natin may korupsyon. Eh bakit ganyan ang boto ninyo? Di ba? Ibig sabihin, in favor kayo sa mga nangyaring pagsasaayos ng budget. O, ano ba yung mga yun? Unya-unya, tatalakayin natin yan. Unya-unya. Ngayon na. Ano ba tanong dyan? Sino gusto tumanggap ng pagpapala? Yan ba yung tanong? Baka sabihin na iba, bakit yung ibang mga congressman wala? Committee on Justice lang ho ito. Yung mga membro lang, mga membro. Ayan o, yan ang mga gusto ng pagpapala. Kayo talaga. Yan ang nagsasabing, hindi sapat yung bintang kay Marcos na siyang may kasalanan at siya ang pumirma ng pinakakurap na budget sa ating bansa. That even the Supreme Court, even the Supreme Court declares na mali ang ginawa ng PhilHealth at inilipat ang pondo sa PhilHealth. Even the Supreme Court said that. So in other words, ladies and gentlemen, people in the house, including the LGBTQ, kasi mali kasi yun eh, di ba? Yung ladies and gentlemen, paano yung LGBTQ? Magagalit na naman yung mga yan. Alam mo naman yung mga yan. So asan kami dyan? O ladies and gentlemen. Paano may announcement, di ba? Sabi ng LGBTQ, oy, asan kami dyan? Bakit wala kami dyan? Isalin nyo kami. Ganun yun. Yeah? O, ladies and gentlemen, yan po mga kababayan, yung mga nagsasabi na wala namang katiwalian eh. Okay naman yung nangyaring mga budget. Yung mga allocation na sobrang lalaki, okay lang yun. Walang problema do, walang problema. Ay, okay lang. O, yan, sila yung mga yan. Ay. O, di ba? Tandaan niyo yung mga pagmumukha na yan. Are you okay? Tandaan niyo yan. Okay. You may put down your hands. Those who abstain, please raise your right hand. Wala nag-abstain. Talagang solid ang pagpapala. Solid. Antindi niya talaga, mga atabs. Ano na? Nako po. Wala talaga. Solid. Ang saya-saya dito, sigurado ako. Party-party na naman to mamaya. Gago! Party-party na naman ito mga tumamaya. Wala. Ano na? Report na si ating chairman. Ay, chairwoman. Report na siya. Boss, ayos na. Wala na. Next year na uli. Ginawa ko yung trabaho ko, Baka ganun. Hindi ko siya sabi ganun talaga nasa isip niya. Pero baka ganun ang nangyayari ngayon, di ba? Na, uy, okay na. Lupit. Agoy. Ano na? Wala na. Tapos na. Finish na. Nasaan ang boto? Wala pa. Finish na. Tapos na. Finish na. Tapos na. Okay na. In favor of the motion, 7. 7. And those against the motion, 39. Nako. With 0 abstention. Nako. The chair declares Yan na. the Masa et al. Impeachment complaint insufficient in substance. Nako po, patay tayo dyan.
That concludes the voting on the sufficiency. Ayun na, tapos na eksena. So ano ibig sabihin nito mga kababayan ko? Eto lang, simple lang, next year na. Kasi although dadalhin pa yan sa sa plenaryo. Okay, pa sasabihin tapos may tsansa pa daw kasi nakita ko, narinig ko kaganina yung press con. May tsansa pa daw ibalik kung sakasakali. Pero that's impossible. Kita nyo naman yung 7 lang ang nagpabor. The rest talaga nga namang kumbinsido, hindi nga abstain, talagang kumbinsido na ayaw na nilang ipa-impeach si Marcos. Halatang tuta kay ni Marcos. Gago! So, ano mangyayari? Wala na. Isang tinanggap at hindi na magpapatuloy at malabo na yan. So, ibig sabihin, next year na uli. Protektado na si Marcos. Gago! Alam mo, hindi ko nga alam kung kasangkot dito yung Makabayan Black eh. Hindi, sa totoo lang Kasi very insufficient. Kasi ako kasi critical ako pagdating sa mga ganyan eh. It doesn't mean na bumoto to Makabayan Black in favor o sabihin na natin sufficient of the impeachment o complaint. Minsan kasi sanay na ako sa ganyan yung magpapadala ng kunwari against kay Marcos pero in reality hindi naman, tapos magpapasa lang ng mga kulang-kulang na dokumento, kulang-kulang na ebidensya para lang ma-technical. Kasi nangyari daw ang paliwanag ng ilan na mga congressman na pumabor sa botong insufficient ay kulang-kulang daw ang dokumento. Parang sa akin baka naman pain lang yan. Di ba? Baka naman pain lang yan. Hindi katulad ng yung third impeachment. Ang problema dun sa third impeachment, yung kila Mike Defensor, yung kila Topacio, balita ko may umatras daw na congressman dun. Walang bayag. Sorry ang dahilan, ginigipit daw, ayun, pinagbakasyon na lang. Walang bayag, sorry. Kasi mag-isa lang daw siyang lumalaban. Pake ko. Hindi, parang ganun talaga Di ba? Ganun talaga. Sabi nga, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies. Di ba? It will not bear fruit. Tama ba yung quotation ko? Siguraduhin muna natin. Unless kernel of wheat. Wait lang. Ano ba ibig sabihin niya? Papaliwanag ko sa inyo. Papaliwanag ko sa inyo. Para mas maintindihan natin. Sabi dito, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds. Alam mo, mga kababayan, this is a biblical verse na nagsasabing unless daw yung seed ay pumunta sa ground, yung kernel of wheat falls to the ground, it will remain single. Ibig sabihin, kung walang isang taong magsasakripisyo, hindi talaga lalago. But if it dies, it produces many seeds. Ano ibig sabihin nun, mga kababayan? Simpleng-simple lang. Minsan talaga kailangan ng martir. Martir in a sense na kailangan ito para magkaroon po ng tunay na paggising sa diwa ng bawat Pilipino kahit mga kongresista. Hanggang walang nagsasakripisyo ay walang mangyayari sa ating bayan. Kaya nga, marami nagsasabi, Banat Bay, please, spare mo naman yung umatras na congressman na supposedly mag-endorse nung impeachment na hinain nila Defensor at saka nila Topacio at saka nila Chavit Singson. Diba? Huwag ko na daw idamay dahil sa kawawa naman yung bata dahil nagigipit na. Ngayon, pinagbakasyon na. At nagbakasyon naman din ata. Ewan ko kung natuloy siya. Pero akin kasi,
kung hindi mo kayang gampanan ang iyong trabaho bilang representante ng bayan na ito, abay, tangina, umalis ka na lang dyan. Ganun lang kasimple. Sorry sa term. Pasensya na sa bad words. Ika nga. Pero kasi, hindi ko naniniwala Tumayo ka sa entablado, nangampanya ka at sinabi mong, I will represent you if you will vote for me. Ngayon, that the people is saying, represent us. Gawin mo ito. Ipaglaban mo ito. Pero dahil kinausap ka lang at ang nanay mo, atras bayag ka na. Para sa akin, wala pa talaga mangyayari sa bayan na ito. Kasi nga, sabi, di ba, unless, hanggang wala, namamatay. Hindi ho physical ho ito, tandaan nyo, hindi ho ito physical. Unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, hanggang wala talagang pumupusta, wala talagang nagsasakripisyo, hindi magpo-produce ng maraming seeds. Alam mo kung sino nagsabi nito? Wala iba kung hindi Panginoong Hesus. And He did that. As a matter of fact, pinigilan pa siya ng mga disipulo niya. Huwag ka na pumunta dyan. Because marami na nagbabanta sa'yo. Gusto ka na ipapatay ng mga ganito, ganyan. At ito ang kanyang sagot. Kailangan kong gawin ito para mas maunawaan ang gospel at mapagbayaran ng kasalanan at para mailigtas kayo. That sacrifice resulted into Christianity. So what do I mean? Hanggang wala magsasakripisyong congressman, wala magsasakripisyong mga tao na handang labanan ang katiwalian, walang mangyayari sa bayan na to. Tandaan niyo yan. Hanggang hanggang duwag ang mga politiko natin, wala mangyayari sa bayan natin. Paikot-ikot lang tayo. Nakakasawa na. That's reality, ladies and gentlemen. Hindi ako nagsasabing ko, bakit ganyan ka naman? Hindi, ako simple lang Tumayo ka dyan Tumayo ka sa entablado at sinabi mong ako magrepresenta sa inyo. Why didn't you do your job to represent the people? Baka sabihin na naman ng iba, ikaw kaya tumakbo. Kanya-kanyang gift tayo. Diba? Kanya-kanya tayong panawagan. Ika nga. Panawagan nyo yan kung tawagin ako ng Panginoon na maging congressman, walang problema. Lalaban ako. Hindi, totoo lang kaya lang, hanggang dito lang ang aking panawagan. Kung tawagin ako, walang problema. Kasi it's destiny, people in the house. It's destiny. It is not I who would put myself to that position. Bakit? Destiny yan di ba? Romans 13 verse 1. Submit to the authority, for there is no authority na hindi inilagay ng Diyos. That's destiny. So, as simple as that. Kaya wag natin sabihin, bakit ka kasi hindi ikaw ang Hindi pwedeng ganun. Kung may kakayanan ako, ba't di ko gawin? Wala naman ako, hindi man ako mayaman. Hindi naman ako pinagpala ng network para tumakbo. But, it doesn't mean wag natin i-criticize yung mga tumakbo at nanalo. Yan ay karapatan natin bilang taxpayers. Wag natin kakalimutan yan. Na tayo bilang mga Pilipino, tayo nagbibigay ng tax. Kinakaltasan tayo, sakit nga sa puso Sa totoo lang, sakit sa puso. Ewan ko kung nararamdaman nyo yan, Pero kung tuwing nagbabayad ako ng tax, talagang napapakamot ako Saan ba napupunta to? Hindi, yun ang talagang naiisip ko. Minsan natetempt ka na wag na magbayad alam mo yun? Kaya lang hindi Utos yan As a matter of fact, utos yan ng Panginoon Diba? Give to Caesar what is due to Caesar. Sino yun? Hindi naman namin presidente yun. Yun yung panahon na kini-question ng Panginoon, di ba? Sinabi, give to Caesar what is due to Caesar. Ang dami nga kung question na due sa kanya Bakit? Sandali! That is a controversial statement of the Lord Jesus. Bakit? Remember at that time, sila po ay
Nasa ilalim ng Rome. At sabi ng mga ibang Jews, hindi kami dapat magbayad dyan because we have our own people, ganyan-ganyan. Ano sabi ng Panginoon? Hindi. Kita mo ba to? Sino nakitsura dito? Di ba si Caesar? O di ibigay mo kay Caesar yung dapat kay Caesar. So ganun din, even if we do not like the government, we have to pay taxes. But, as in malaking paniki. Kahit tayo nagbabayad, ito yung karapatan natin, ito yung responsibilidad natin magbayad. We have also the right to complain or criticize the government who are not doing their job. Hindi ibig sabihin nun, mga kababayan, hindi ka naman huwag ka nang o ikaw kaya tumakbo, ano ba nagawa mo? Mga ganyang hirit na mga tanga yan eh. Ano ba nagawa mo? May natulong ka ba? Kung hindi ka natulong, magreklamo. The mere fact that I'm paying my tax, pwede tayo magreklamo. And again, we are not demanding too much from this congressman na nakaupo dyan. We are not demanding too much. This is our right and that is their responsibility to stand for the truth. Pero anong ginagawa nila? Anong ginagawa nila, mga kababayan? Yun na. Di ba? Hindi nila tinatayuan. Bakit? Takot. Hindi ko alam kung takot sa nanay o takot sa kalaban. Nakakaano kita nyo. Alam mo, this is pangyuyurak ito sa ating bansa. Mantakin mo, mga kababayan. So, ultimo Supreme Court, sinabihan ng PhilHealth, ibalik nyo na yung pera. Ano nyo na yung pera. Bakit? Kasi doon palang kitang-kita mo, tinarantado yung budget. And because of that, many people die. Dies o die? Basta, many people die. Die lang. Kasi people is madami. Totoo naman, di ba? Remember this, wag nyo kakalimutan. Yung ginawa nilang katarantaduhan, dyan sa ating budget, ang kapalit niyan, buhay. Alam niyo ho ba, alam ko ito. Kasi ako isang taong sakitin. That's my thorn in the flesh. Sakitin po tayo. Ha? At lagi ako nasa ospital, nakikita ko napakaraming nakapila, napakaraming kulang sa pagpapagamot. At as a matter of fact, marami ko namimit na hindi na sila nagpapagamot kasi wala na silang pera. In other words, namamatay sila. Dahil lang walang pangpagamot na meron namang existing na gamot na sana hahaba pa yung kanilang buhay. Pero dahil wala kaming pera, dahil putang inang gobyernong to, kinuha yung pondo sa PhilHealth para ibigay sa AKAP kung ano-anong kawalangyaan at binulsa pa. Namamatay tuloy yung mga kababayan natin. Hindi ako magsasabi niyan, kayong mga nauuspital. Di ba ang hirap nyo magpagamot? Bakit? Ang taas ng bayad eh. Meron pa nga akong nalaman may isang na-aksidente. Di ba? Para mailigtas siya, kailangan tuloy-tuloy yung machine na gagamitin para sa kanya. Although there's a slim chance na para mabuhay yung tao na yon. But still, kung mahal mo sa buhay mo sa buhay yun, dapat man lang, you will do everything. But the problem is, ang laki ng bill every day. Just for him to breathe. Para huminga siya. Ang laki. Supposedly, kaya ng gobyerno yun eh. Supposedly, dapat pwedeng sagutin ng gobyerno yun kung hindi kaya ng mamamayan. Pero bakit hindi magawa? Dahil yung pondo sa PhilHealth, tinulongges. Dahil yung pondo sa PhilHealth, tinarantado. At yun ay isa lamang. Napakaraming instances dyan na talagang nagmamakawa. Kaya nga kung maalala nyo ng panahon ni Pangulong Duterte, di ba? Nagbigay sa PGH. Akala nung taga PGH, si Mocha pa mismo nag-interview. At ako nandun, nagbibideo ako yung cameraman. Sa akala mismo nung taga PGH na presidente, sir, salamat po para sa 1 buwan na budget o 1 taon. Ay, sorry, hindi pala 1 buwan, 1 taon.
Alam mo, right then and then, sinabi ni Pangulo, no. That is monthly. Monthly yun, million. I think, I forgot the exact, pero more than 50 million or 100 million ang I think. Monthly bibigay yan. Ipoprovide sa inyo yan. Save lives. Eh dito, ano nangyari? Kinaltas billions para lang saan? Allotment or unprogrammed bills. So mas priority pa yung quote-unquote darating na sakuna kaysa sa sakuna nandun na. Kasi yun ang palusot nila eh. Ililipat sa unprogrammed bills. Diba? Inilipat doon. Ito, pangalawa. Ultimong yung insurance ng bangko na kung sakasakali magkaroon ng economic downfall, masasalo tayo. Kasi yung perang inilagay mo sa bangko, pag yung bangko nagsara, ang ibibigay na lang sa'yo 1 milyon. Di ba? Pero paano mangyayari yun? Meron tinatawag na insurance sa gobyerno. Anong ginawa? Tinanggal din. Half ang binawas. Saan nilagay? Kung saan nilagay. Hindi natin maramdaman ngayon yan. Pero kung sakasakaling may mangyaring masama, wag naman sana. Mararamdaman natin yan. Mantakin mo yung pera mo sa bangko na pinag-ipunan mo, pinaghirapan mo sa negosyo, dugot pawis ang binigay mo, mawawala dahil lang may mga tarantado sa gobyerno na binawasan yung budget ng insurance, hindi maibibigay ng sapat. Naintindihan niyo ibig ko sabihin? Tapos sasabihin nila ngayon, it's insufficient. What the? Di ba? What the? Insufficient. Ano katarantaduhan? Kaya tuloy nagalit itong si Pakinggan natin itong si Erice. Matapos kong masusing suriin ang impeachment complaint na inihain ni Lisa Largosa Masa et al. Laban kay Respondent President Ferdinand Marcos Jr., malinaw sa akin na ang reklamo ay sufficient in substance. Batay sa pamantayan ng prima facie sufficiency. Linawin natin, hindi pa natin hihatulan ang Pangulo. Ang tanong lamang ngayon ay ito, kung mapapatunayang totoo ba ang aligasyon, may nagawang impeachable offense ba ang Pangulo? Ang sagot, oo. Ang reklamo ay hindi puro opinyon o konklusyon. May malinaw, tiyak at verifikableng mga katotohanan. Isang malinaw na halimbawa, ang malubhang kapabayaan ng Pangulo sa pagpayag na salaulain ang pambansang budget ng kanyang mga kaalyado. Daan-daang bilyong piso ayon mismo sa reklamo. Pinayagan ang insertions, diversions at manipulasyon. At sa kabila nito, nilagdaan at ipinatupad ang paglalabas ng mga pondong ito. Ayon sa reklamo, pinahintulutan at nilaglaan ng Pangulo ang paglalabas ng bilyong pisong unprogrammed appropriations, mga pondong walang tiyak na pinanggagalingan na ginamit umano sa ghost projects, substandard infrastructure projects, at maanumalyang flood control. Hindi ito simpleng pagkukulang. Ito ay systematic acts na tuwirang pumapasok sa betrayal of public trust. Ang reklamo rin ay malinaw na nagsasaad na pinayagan ng Pangulo ang paggamit at pag-divert ng pondo mula sa PhilHealth, PDIC at Foreign Assisted Projects Appropriations na nagdulot ng malalaking pagkaantala sa mga flagship projects ng ating bansa. Metro Manila Subway, PNR Elevated Rail at iba pa. Ang epekto nito, bilyong-bilyong pisong nawala dahil sa commitment fees, penalties at price escalation. Ito ay tunay na perang nawala, tunay na oportunidad na nasayang at tunay na pasaning ipinapataw sa mamamayang Pilipino. Ang reklamo ay malinaw na sumasagot sa mga batayang tanong. Sino ang gumawa? Ang Pangulo. Ano ang ginawa? Pinayagan at nilagdaan ng budget, manipulation at anomalous releases. Kailan? 2023, Galit si Erice, no? 2024 at 2025 GAA. Paano? Sa pag-aproba ng releases at kabiguang pigilan ang diversion ng pondo. Higit sa lahat, may direktang ugnayan ang mga gawain ito sa impeachable offense na betrayal of public trust. Naka. Ang mga aligasyon ay grabe.
Tinatamaan ang public interest, sinisira ang constitutional order at winawasak ang tiwala ng mamamayan sa pamahalaan. Kung mapapatunayang totoo ang mga ito, may nagawang impeachable offense ang Pangulo. Iyan lang ang dapat nating pagpasyahan sa yugtong ito. Dapat bigyan ng pagkakataon ang mga nagrereklamo na magharap ng mga ebidensya, magsumite ng mga sworn statements at mapatunayan ang kanilang mga aligasyon. Kasabay nito, dapat ding bigyan ng pagkakataon ng Pangulo na ipagtanggol niya ang kanyang sarili. Ito ay hindi pag-uusig. Ito ay due process. Ito ay justisya para sa nagrereklamo, para sa Pangulo, at higit sa lahat, para sa mamamayang Pilipino na may karapatang malaman, pinabayaan ba? May ginawa bang kasalanan? Ow! Pinagnakawan ba tayo? Ah! Kapag pinatay ang investigasyon, kung pipigilan ng komiting ito ang pag-usad ng investigasyon, ang magiging imahe ng Kamara ay may pinagtatakpan. Lalo na't maraming mambabatas ang di umano'y nakinabang. Maraming distrito ang biglang nagkaroon ng mga bilyong-bilyong alokasyon. Ano? At Tama siya, di ba? So yung mga congressman, wala talaga sablay, Brad. marami sa mga ito ay napunta sa mga flood control projects. Kung pipigilan natin ito, Oh! baka tayo mismo ay husgahan ng bayan bilang kasabwat sa pagtatakip sa katotohanan. Lalo pang magpapabagsak sa tiwala sa gobyerno, magpapahina ng ekonomiya, magpapalayas ng investors, magpapawala ng trabaho at magpapalalim ng kahirapan. At sa susunod na tagulan, sa bawat baha, sa bawat dilubyo, sa bawat buhay na malalagas, tayo ang sisingilin ng mamamayan. Madam Chair, hindi natin dapat katakutan ng katotohanan. Ang dapat nating katakutan ay ang pagtatakip dito. Payagan nating umusad ang investigasyon, hindi para sa Pangulo, hindi para sa atin, kundi para ipagtanggol ang konstitusyon ng Republika. Maraming salamat po. Yan. Ayun na, alam na, di ba? Alam na kung ano talaga nangyayari sa bayan natin. Ganyan, no? Ganyan katindi sila magmanipula ng katotohanan. Mantakin mo, meron nang agam-agam at pagdududa dito sa mga congressman na nakatanggap sila. Meron nang marami nang nagsasabi na talaga nga namang itong mga congressman ay mga kontraktor. Sila po ay mga kontratista at sila po ay nakatanggap ng napakalimpak-limpak na project sa bayan natin. Di ba? Kita naman po natin yan. And yet, ladies and gentlemen and LGBTQ, sinali ko na kayo ha. Nakakaya naman sa inyo, magreklamo na naman kayo. Di ba? Sinabi nila na talagang kayong mga kongresista, para talaga yung pinoprotektahan etong si Marcos. Kasi, meron pang 2026. May tapos na pala. 2027 and 2028 budget. Kailangan niya para ma-re-elect sa susunod na eleksyon. So, ang tanong, magkano? Magkano ang binayad sa inyo? Tanong lang naman yan. Magkano ang binayad sa inyo ng Malacanang para bumoto at para depensahan si BBM? Magkano? Gago! Ay nako, lipat tayo ngayon.